po sa inyong lahat at welcome na naman sa isa namang magandang episode ng Tech Sabado. Naku, matutuwa na naman kayo sa aming episode ngayong gabi. Pero Jean Garcia po ng techsabado.com and The Manila Times welcoming you to this hour of Tech Sabado kung saan very interesting for the month of March ang ating conversation. Pero bago lahat, introduce ko muna ang ating mga kasama dito sa Tech Sabado since we started way back in 2015. Ang executive editor ng newsbites.ph, walang iba siyempre kundi si attorney Melvin Kalimag po ng newsbites.ph. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po ulit tayo sa Quad by the Action Group here at the Asian Century Center in BGC. sa katabi niya ang ating tito ng San Pablo, Laguna. Walang iba kundi si Tito. Magandang gabi po. Raymond Tribdino po, Tito Tribs ng The Manila Times at ng cleantechnica.com. Now is March and a happy International Women's Month to all of our women out there. So ngayon pong March 21, 2026, pag-uusapan po natin yan, yung pag-celebrate po ng International Women's Month. So ngayong gabi, meron tayong makakasama dito from the Foundation of Media Alternatives. So papakilala ni Tito Tribs ang ating mga guests for tonight. Yes, meron akong kodigo. Kailangan nun ng kodigo kasi Women's Month. Magandang gabi po kay Lisa at saka kay Tina. Si Lisa Garcia po ay ang Executive Director ng Foundation for Media Alternatives. At dahil sa kanya, nagkaroon ho ng malawakang awareness para dun ho sa mga bagay-bagay na most likely or madalas napapabayaan, gender violence at pag-promote ng young women in society at saka pag-promote ng feminist principles. Dito sa larangan ng tech, kaya tayo nandito sa tech because it's on the internet. Marami ho siyang research na ginawa for women, migration, online violence against women, and e-governance. And marami rin ho siyang ginawang mga briefing papers tungkol dyan. At present, she serves as a member of the Board of Trustees for the Center of Migrant Advocacy, isang NGO po na nakabatay dito sa Pilipinas para magprotektahan ng mga karapatan ng mga migrants at mga pamilya nila. Kasama din po siya sa Board of Internet Society, ISOC, dito sa Pilipinas. Lisa, welcome. Konting... Thank you. Magandang gabi po sa lahat. So, katulad ng sabi nila, it's Women's Month and we're glad to be here in Tech Sabado. Yan, salamat po. Nagkatabi po niya si Tina, Cristina Lopez, also from the Foundation of Media for Media Alternatives. Isa po siyang feminist social worker at digital security trainer. Wow. Parang natakot ako doon. Wag naman. Kailangan mamaya pag-usapan natin yan. Diba? Tapos, so, ang dami ho niya, ang haba-haba nung kanyang, ilang pahina, babasahin ko yung mga... So, sabi po niya, ang nakasulat po rito, nag-develop po ng programa para ma-address ang impact of digital technologies on women and the LGBTQIA community. Malapit po tayo dyan sa community na yan. And naging medical social worker siya sa maraming lugar. But aside from that, she became a social service associate, technical consultant. Ang daming EdDashes. Social worker, children, youth, program staff. Marami racket. Social worker, NCR field staff. Yung
kanya pong pagiging feminist advocate, ngayon po ay umiikot sa digital rights and online safety sa Southeast Asia, World March of Women, International Gender Justice, and Anti-Technology Facilitated Gender-Based Violence. Diyan po tayo magsimula sa usapin na yan. Yes. Kasi, JT na muna. okay, sorry. Welcome. Ayan. Maraming salamat, Tito, Attorney Ang haba Melvin kasi, and ang pahit. Sir Jing, sa pagpapaunlak dito sa Tech Sabado at sa ating mga viewers. Magandang gabi Yes, po. magandang gabi po. Oo nga, kasi dahil nga Tech Sabado tayo, isa to sa mga advocacy din namin, na alam namin na isa sa pinaka-vulnerable group, lalo na when it comes to online and digital technology, ay women and children. At napakaganda pag-usapan natin ito ngayong gabi. Dahil nga parati ito, malaking issue actually ito. Correct. Especially recently lang, may isang malaking controversy na may nangyari sa Congress. So, pero overall, talagang recognize even in mga ng authorities na one of the most vulnerable groups nga are the women and children when it comes to digital ng term technology. dyan, Jing Yes. OSAEC Di Osaek, ba? yes. Yes. Online Sexual Sexual abuse. exploitation nagkaroon na Yes. kasi nga so prevalent lalo na sa Philippines. It's a hub for OSAEC. So true. Yes. Yeah, Di ba? that's so true. Oo. Diyan natin simulan yung usapan. Pero simulan natin dun sa kwentuhan kung bakit kailangan natin magkaroon ng foundation for media alternative. Bakit na? Oo nga naman. Hindi ba karapat dapat na media lang tayo? Bakit kailangan natin ng media alternative? Mahirap explain kasi yung name pa lang namin, no? Foundation for Media Alternatives, matagal na kasing established yan. 1987 pa. So, wala pang internet sa Pilipinas. Correct. Oo nga, no? So, during that time, iba pa yung concerns niya, syempre, communication rights. Tumutulong na yan sa mga people's organizations, how to communicate with different groups. Tapos nga, nung magkaroon nga ng internet, 1994, na isa-celebrate natin ang 32nd anniversary, no? Yes. Well, nabago na syempre yung mga bagay-bagay. So ang FMA, nag-shift na rin siya unti-unti. Instead of communication rights, tiningnan na rin niya the whole gamut of rights, human rights, and how the ICTs, information and communications technologies, intersect with it. So yun ang kwento ng FMA. Pero since we're just a small organization, nakatutok lang kami sa ilang aspeto ng rights in the digital space. Nandiyan yung privacy, data protection, digital security, tapos yung gender and ICT. Doon kami nag-focus. Kasi feeling namin, when we were starting, I joined FMA 2013, parang kukunti pa yung organizations na, although you have organizations na working on different issues of women, pero yung sa usapin ng Online. technology, hindi pa masyadong naggamit, hindi pa nakikita masyado yung relationship ng technology sa mga usapin ng gender rights. Kaya doon pumasok din ang FMA. Okay. Tina, the next question is kasi ng t-shirt mo eh. Nakasulat, Feminist in Progress. Apo. What is the feminist now in the digital world? Lumaki ako with feminist people in my family. Kaya maliwanag na maliwanag sa akin yan. And I recognize my family growing to be quote-unquote genderless kasi marami kami sa family namin from the different spectrums of our gender, and naintindihan ko talaga. But what is the feminist now in the digital age? If we look back, yung history ng feminism, alam naman natin that there's always a disparity between Yes. the treatment, pagdating sa men and women. Pero nagre-replicate din siya nowadays because of the technology na meron tayo ngayon. So kung ano yung nangyayari in a physical or offline environment, Nangyari din oo, online. tumatagas din siya Online. in the online world. So kung ano yung mga practices na kasanayan natin, umuugat din siya. Actually, so tumutulay sa digital world. So, kung paano tayo magsalita sa loob ng bahay, sa public spaces, kitang-kita rin naman Correct. in the comment section sa pag-post natin ng mga images and That's so Minsan true. mas masahol pa. Kasi Exactly. nga merong Yes. Oo. Di ba? May characteristics kasi yung technology na it can be an anonymous, Yes, di ba? may It can be alias. a male or a female Correct. avatar na hindi mo kailangan ipakilala ng identity. So may ganun.
So my next question there is because sinabi mo, nandun sa plataforma, parehong what is in digital is in physical and the other way around. Gusto ko lang tutukan or bigyan lang ng konting pansin o kahit madaming pansin. Yung naging issue kay Ann Curtis at saka yung mga komento na ng si Congressman Bong Suntay at saka si Attorney Topacio na pag pinakinggan mo and pag binasa mo pala yung mga comments, parang ang daming sumasang-ayon. So, of course, if you go through it and try to go one by one, alam mo naman, may trolling and whatever, di ba? Pero dahil dun sa mga sumasang-ayon, madami ding, ay, oo nga, ay, ganito nga, ay, kasalanan mo yan. Dumating na dun sa usapan na kasalanan mo yan kasi pinakita mo katawan mo. Anong treatment natin doon? Paano natin titingnan yon from both a exploitative perspective and a technology-prompted issue? Kasi unang-una, if we see Ann Curtis, she's a female actor. Yes. So, kung paano siya umarte sa harap ng camera, dapat hindi na-associate doon Okay. yung pagiging babae niya and to be objectified. No? Correct. So, dapat kung ano natin siya nakikita as ang tawag doon, a holistic and an individual and also an advocate. So, dapat ganun din natin siya tinitingnan na hindi sumasaklaw doon sa usapin dahil sa babae siya at nananamit siya ng mga ganitong, Correct. kasi naglabasan yung mga dati niyang mga videos and photos. So, wala siyang link actually doon sa current issue na sinasabi ni Congressman Suntay. So, parang very irrelevant. Pero, kung titingnan din kasi, ano ba yung pagkakasabi din ni Congressman Suntay? So, may power dynamics din doon di ba? So, Nasa true. power of Okay. leadership. So, ano lang Yes. ibig sabihin nun? Pag ikaw ay isang leader, feeling ng mga followers mo, tama yung sinasabi mo. At, yung common denominator, pumapalo din siya sa comment section. So, sadly, dapat hindi ganun yung pagtingin natin, lalo na nasa 2026 era na tayo, at tinitingnan din natin na ang Pilipinas, sinasabi nila ay mas abante pagdating sa kalayaan, sa karapatan. Pero, in reality, hindi talaga siya nagre-reflect. So, isa yun sa mga nakikita namin I don't know kung tatawagin siyang pagkakamali sa nangyayari sa lipunan natin. So, it's a 360-degree turn talaga. Pero very napaka-delicate din yung sitwasyon kasi tumatagos dun sa area ng freedom of expression di ba? Doon nagkakatalo ngayon doon. Pero siyempre alam naman natin freedom of expression is not absolute. Correct. Kaso yun yung ng mga tao na parang feeling nila, may feeling sila na hindi, kailangan ko sabihin to. Kumbaga may mga times naman kasi na pwede mong isipin pero hindi mo pwedeng ilabas through your mouth, di ba? Paano yung dynamics nun, Lisa? Hindi. Unang-una, hindi lang naman yung actress ang naka-experience niyan. Maraming babae Totoo. nakaka-experience niyan. And it's sad when you have leaders at sila pa yung mapapakinggan mo ng ganyan. Because number one, he's a legislator. Dapat i-uphold niya yung meron naman conduct, di ba? Correct. Totoo yan. May batas dyan, conduct for public officials. So, mukhang nakalimutan niya, number two, abogado siya. Dapat aware din siya sa batas. Alam ba niya kung ano yung Safe Spaces Act na nilabag niya. Yung mga ganon. And sana, ang masama dito kasi, ang dami pang nakisawsaw Tama. na na ibang tao, sinasabi na, May imposition din, di ba? Oo, imposition na ang nangyayari kasi, ang nagiging may kasalanan pa yung babae. Bakit kasalanan ba pag ikaw ay nagdamit ng bikini? Kunwari, nasa beach ka, wala nang masama doon, masama ba na pa miniskirt ka? Is that already a reason for people to say bad things about you, to rape you? Yung ganon. Kahit ano man ang suot mo, marirape ang babae. Kung mali talaga, yung pag-iisip talaga ng Correct. lalaki. Yes, that's so true. Oo. Rapist. So kasi kanina minention mo nag-shift na yung laro sa media, di ba? That's why it's the Foundation for Media Alternatives crossing the traditional communication parameters that we notice because na in the tech space, it's really different. Not only on social media. Not only on social media.
AI, deepfakes, di ba? Yung mga ganyan. Ang daling gamitin para dun sa exploitation. Balik lang ako dun sa, kasi ako personally, inis din ako dun sa, nung narinig ko at napanood ko. Lalo na nung, mas nainis ako nung dumating na yung mga comments na alam mong either inuudyok ng troll o may mga, Ganun talaga ugali. ganun talaga yung ugali. Di ba? At isa pa dun, Sir Tito, yung usapin din ng pagiging influencers. Yeah, that's yun. so true. Yun, Diba? papunta So, nga ako dun sa... nagpa-escalate siya Correct. actually. So, malaking factor din yun na being an influencer, may malaking role ka ng ginagampanan sa lipunan. Oo. So, it's how you influence the society, kung paano mag-isip at paano umasal, both offline and online, whether public or 'di ba? Pero kasi ang nangyayari ngayon, ungkatan kung ano yung meron tayong pwedeng sirain sa dignidad ng isang tao. So, I think it's a wrong upbringing din sa society na may ganitong klaseng individuals sa ating ginagalawan ngayon. At naglabasan sa social media. Oo. Yun ang isang Ganun ang parang avenue. pinakita ng social media sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Yes. na there are these people who actually think yung ganito talaga yung mindset nila. Kaso wala lang silang boses noon, pero ito na nga, nagkaroon sila ng platform. And doon mo nakita, parang minsan tinatanong natin, paano nangyari to? Saan ang galing to? Bakit saan to nagsimula? Correct. Pero para sa akin, nagsimula tama kayo. Nagsimula to sa mga leaders din, sa mga influencers. Kung ganun din sila kabastos online, bastos din sigurado mga followers. Magiging followers nila. Attorney, may ano ba yan? Cyber libel compliant. Compliant Well, din. kasi sabi ni Miss Liza Garcia, no, may Safe Spaces Act, no? Oo. Di ba yung bawal bastos law? Correct. Yung ngayon. Oo. So that could be applied. Tsaka siyempre, yung public, yung conduct ng public officials. Official, yeah, May that's so yan true. eh. Oo. It's how you conduct yourself in public kasi you're being paid by the taxes of the people. Yun, di ba? So, Dapat nga yung safe place manggaling sa kanila. Correct. Oo. exactly. At considering na kunwari, 'di ba when Mr. Suntay was still a councilor in Quezon City, I think that was the time na ipinasa nila yung Ordinance on Safe Spaces Act. Oo, Pumirma naman okay. siya doon, di ba? Okay. Mukhang Dapat nakalimutan familiar niya. siya. Hindi niya irony. na-imagine The na irony. pumirma siya. Oo. Di ba? Kailangan mahalaga yon sa mga... And I guess it's not just the law, di ba? It becomes, di ba, parang it blurted out because that is a mindset, di ba? And ang problema pag na-normalize, True. sa technology, ang bilis ma-normalize ng isang bagay. Actually, doon natin nakikita ngayon yung how women and children are very vulnerable sa mga ganitong klaseng platform. So anong ginagawa or dapat gawin ng foundation sa mga ganitong sitwasyon? Marami kaming ginagawa. Number one is, since 2012, we've been mapping cases of online gender-based violence. Yung pantawag namin noon, online gender-based violence. Ngayon, madidinig nyo, it's technology-facilitated gender-based violence. Medyo pasensya na, mouthful. Pero yun yung katotohanan. So, noon pa, tinitingnan na namin ano yung nangyayari, yung mga nare-report, no, especially sa media, na in relation to abuses, harassment na nangyayari sa mga babae, kabataang babae, na ginagamitan ng technology. And then, ano yung effect nun sa kanila? So, we've been mapping that. Tinitingnan namin anong klase ito, whether it's non-consensual sharing of images, ito ba yung sextortion, yung mga ganyan, tinitingnan sexual harassment, etc. Tinitingnan namin, and then sino ang perpetrator, ano ang ginawa nung victim survivor, and then meron bang mga pwedeng gawin. So kami, number one, tinitingnan namin para makita din yung trend, makita kung ano yung nangyayari, and then for us to be able to recommend policies also. So may mga batas na pwedeng kung may batas na tayo, siguro pwedeng i-amend yung ibang batas. Kasi katulad ng, for instance, yung Anti-Violence Against Women and Children Act. Ang tagal na niyan. So, 2004, no? So, hindi pa masyadong ganong kalawak yung social media during that time. Doon sa batas na yun, hindi naman minention doon yung pag nangyari yan in the digital space, wala pa. So, iba pa yung pag-define. Number two, tinitingnan doon ang
nangyayari lang yung violence against women and children kung intimate partner. Paano, di ba ngayon nangyayari, hindi mo naman kakilala, anonymous oo. nga, di ba? Pwede silang gumawa ng masama sa'yo. So wala palang effect ang vowsy doon sa part na yun. Pwede rin naman siguro, kasi pag tiningnan mo yung definition naman, pwede naman siguro, merong emotional, although yun nga, hindi nga intimate partner. So kailangan siguro somehow ma-amend din. Although of course, it mentions also, yung pareho din naman yung harms eh. Yung Nabago psychological. lang, psychological, emotional, nandun siya eh. Kailangan lang expand Financial, yung expand lang siguro, mas maging explicit lang. Although meron na, tapos ano lang na hindi lang intimate partner mo ang pwede na mag-inflict sa'yo ng ganong klaseng violence siguro. Kasi meron na mga protection orders, may mga sanctions, meron Yes, naman. napaka-tough niyang vowsy law na yan. Sa tagapag yan, nakasuhan ka, siguradong may kaso ka. It's a criminal already. Yes, Parang so- criminal offense It's a talaga siya. public crime. I'm not sure kung meron, dati kasi may proposal na e-vowsy. Okay. Oo. Pero, ang sa ano naman ngayon, sa batas naman ngayon, usually kapag, kunyari, yung ordinary vowsy, tapos ang mga evidence mo is yung, mga screenshot na, pwede naman gamitin din eh. Oh, so, Okay. yun, so you can use, in that sense, pwedeng electronic vowsy. Electronic Oo. vowsy. That was nagkaroon dati ng bill niyan for the longest time. Palagi yung nakasalang sa Congress, Oo. pero hindi siya naipapasa. Hindi napapasa. Hopefully, Disco. this time, this Congress ay mabigyan naman pansin, maipasa finally. Tsaka evidence-based. Talagang kitang-kita naman yung rampant, how prevalent din yung technology-facilitated gender-based violence. So, gaya nga lang binanggit ni Lisa, talagang in-unmask namin sino tong mga perpetrators na to. So, isa doon yung mga intimate partner relationship. Yung iba nga, blackmail, no? yung mga namba-blackmail. Oo. Yung iba naman na doon, revenge porn. Di ba Oo. sa US may ano na revenge porn eh, di ba? May- Although we do not say Say revenge porn, kasi pag revenge, parang may ginawa bang kasalanan Yung talaga. may And then, bago. is it really pornography ba yan? Hindi naman talaga eh. Wow, Oo. tama. In-expose Kasi ganun lang kasi tawag That's why, sa US law, eh, no? So, mas ginagamit namin siguro non-consensual Sensual sharing of Okay. intimate images. Maganda. Okay, babalik po ang Tech Sabado after few reminders. Papapatuloy namin yung usapan namin regarding yung vulnerabilities ng mga women and children pagdating po online. Ito po si Lisa Garcia ng Foundation for Media Alternatives. Please like, share, and subscribe sa Tech Sabado. Okay, we're back dito sa Tech Sabado. Pinag-uusapan pa rin natin yung vulnerabilities ng mga women and children, lalo na pagdating po sa digital realm. Kasi nga, Women's Month ngayon, kailangan natin i-address natin itong mga problema na to. So, Tech Sabado has always been an advocate of freedom of speech, of course, regulated by the rights and liberties of others. We're also advocates of fighting disinformation, fighting violence online, especially written or spoken violence. So, dito sa usapan natin, so let's move a little bit from sexual exploitation to violence. And pag-usapan natin, ano-ano bang ways, aside from physical violence, there are other ways to commit violence against women online. So, can we expound on that? Siguro kung online, ang mas kita dito yung emotional, psychological violence. Correct. Yun ang nakikita namin. Ang thinking before, lalo na nung bagong-bago lang ang diskusyon tungkol sa violence against women and children na nangyayari sa digital space. Sabi nila, wala ka namang pasa, hindi ka naman nasaktan. Anong violence doon? Correct. Pero it's not true, no? Iba din kasi yung kind of harm na nangyayari sa loob. Siguro yung trauma mo, yung palagi mong iniisip kung ano yung nangyari sa'yo, may mental stress dyan. Hindi mo maipakita yung mukha mo sa ibang tao kasi nakita ka nila, let's say, if it were, kung ito ay, let's say, sex video or something, even your reputation can be ruined. So yung mga ganon, so you tend to isolate yourself, etc. So
grabe rin yung kind of harm sa online space. And in some cases, it has also led to suicide. Among women. Actually, we Yeah, received magandang during the usapan pandemic, may mga na-encounter kami. Actually, we received talaga an inquiry. Parang it's just a minute or seconds kung hindi kami nag-reply. Oo. Baka nasa ganong moment na Correct, siya, correct, nasa correct. suicidal thought talaga. So, yun yung malaking factor talaga na hindi talaga nakikita in real world, like in a physical world kapag nangyari ang violence, Yep. no? Kitang-kita rin namin yung impact din. So, may mga ilang kaming nakausap, tapos sabihin nila na when we go to the public spaces, hindi namin alam sino sa kanila yung nakanood ng video, Yeah. nakakuha Correct. naka-save nung aming mga photos. Baka mamaya bigla na lang akong hilahin, rapin ako. So may mga ganong, Oo. di ba, playing around Paranoid sa na isip sila, nila. no? So, yung mga ganon. So, ilan lamang yan sa mga stories na encounter namin. Hindi man on a daily basis, pero these are the realities ng mga nagiging biktima. At saka makikita mo dito yung hindi pwedeng ngayon, hindi pwedeng sa physical space lang nangyayari. Physical, tumatawid siya sa online and Yeah, vice versa. and vice versa. Ganun ang nangyayari. Paano naman yung mga nangyayari sa mga members of the LGBT Yes. community? So we're not just boxing the women and children. Yeah. Especially sa digital realm. Lahat yan kasali, pati po Correct. lalaki, Correct. nagiging biktima yan. So tama yung question mo. What about the LGBTQ community? QIA community. Akba. Oh. So anyway, ano lang din naman yun. So similar to women, syempre iba din yung nagiging karanasan ng mga LGBTIQ plus communities natin or yung tatawag namin other gender diverse community. Kung titingnan ninyo, iba-iba din eh. Pag sinabi mong lesbian, iba din yung treatment sa kanila. Yeah. The target is always kung ano yung identity nila, Correct. yung sexual orientation nila and expression. Pero ang worst din kasi doon, kung paano din sila tingnan bilang tao sa lipunan. So, minsan inihahalin tulad sila sa isang masahol na hayop, Correct. di ba? Or minsan tinatawag silang salot sa lipunan, yung parang walang ambag. Pero let us always be mindful na tao din sila na may ginagampanan at may ambag sa lipunan. Pero doon pa rin talaga tayo umiikot sa usapin ng patriarchal na pag-iisip na kung paano tayo hinubog, no, the term is hubog, kung paano tayo hinubog nung lipunan sa konsepto na ang mga pasintabi, no, sa mga kalalakihan na dapat namumuno ka, mas malakas ka, at ikaw yung may desisyon or may boses. So, nagre-reflect talaga yun, no, The kahit machismo culture. the machismo culture natin. So, If I may add, yung sa LGBT, you asked about LGBT, di ba? Ang tanong ba dyan is, ang VAUSI ba applicable sa LGBT? Yes. Oo. The answer is yes. Nag-rule yung Supreme Court, for example, isang babae at may karelasyon na Babae rin. babae rin. Sabi natin, tomboy, gano'n. Pareho silang babae, di ba? Applicable. Kasi may intimate relationship din. Yan. So, baka kasi may katalungan sila doon. right. Oh. Kasi kaya ako natanong yung usapan na yun. Nagturo ako sa isang women's university sa TAP. And marami ako mga naging estudyante of that community. And because I teach communications, meron kaming usapan palagi tungkol dyan sa ganyang klaseng violence. And it was so eye-opening to me na yung violence really isn't just physical. Nataasan ka ng boses, namura ka sa because you're like this, hindi ka pinasama sa isang laro dahil nasa eskwela ka or tinataboy ka doon sa grupo. Anong recourse meron sila? Magsusumbong lang ba sila sa professors, yung professor? What recourse will they have to try to counter that, or meron bang helpline na matatawagan para sabihin, uy, alam mo, Kasi una-una ko sa university ang pinag-uusapan, we are expecting na merong office for the anti-discrimination, no? Unfortunately, not all. Oh. But I think colleges and yung isa sa universities would mini-mention mo have meron. No? Yung isang Yes, sa university Philippine Women's, meron. yes. So, I'm very aware of that university.
So, una, dapat ganon. So, sana responsive sa mga ganyang mga complaints. Pangalawa, may mga progressive organizations naman na tumutulong din sa mga concerns ng mga ating LGBTIQ+ community. So, they can always reach out to that community, no, para din mas marinig yung boses at of course yung recognition at acknowledgement na kwento nila yun. So they are the one who already experience kung ano yung mga dapat gawin. So yun. And of course, sana proactive din yung ating mga law enforcement at yung mga city government natin na magkaroon ng yung pagpasa or pag-develop ng mga batas or policy na nagpo-protect sa kanila, like for instance, anti-discrimination ordinances. Meron ba tayong app para dyan, Lisa? To do that? O kailangan natin isigaw sa Pwede naman tech tayong community? mag-develop ng Pwede mga mag-develop. app para merong alam nila kung Mapping. saan sila pwedeng dumulog, no? Saan ba, kunwari, naka-experience ka? Where do you go to? Of course, if you talk about violence, whether it happens in the online space or physical space, pwede ka naman mag-report. Kung VAUSI lang pinag-usapan natin, barangay, pwede yan. Pero baka pag tech na ang usapan, may halo ng digital is there's the PNP-ACG, no? Anti-Cybercrime Group. So yung mga ganun. Pero yun nga, importante talaga na alam din kung saan ka pwedeng lumapit. Kasi nga, katulad nung pag-usapan natin, hindi lang naman physical to yung emotional, psychological harm ay mahirap din siya na i-manage yon. So I think ang isa pang kailangan natin talaga, sino yung nagpo-provide ng mga psychosocial help, yung mga specially, diba, yung mental health ng isang tao kasi importante yan. Saan ba meron yan? Hindi ko alam kung may na-map na kung saan pwedeng mag-reach out. At although of course meron ibang organizations, even civil society organizations na nagbibigay na niyan, no? Meron kaming mga alam. Pero pag pumunta ka naman, ang lang namin, nakita lang namin, hindi ganun kadami. Tapos pag pumunta ka sa private, kung sa ospital, medyo mahal din. Siguro that is something na pwedeng i-address din. Pagdating sa batas, alam na natin, pinag-usapan natin, meron yung VAUSI. Ano pa kulang? Ano pang kailangan idagdag? Ano pang kailangan expand? Can you share some of the Baka, points na yung... hindi, sa totoo lang, madami tayong batas. Robust naman siguro yung batas natin. Baka yung implementation ng batas natin. Oo. Kunwari, kung kulang ng batas, pwede, kung hindi pa naipapasa, pwede siguro at the local government unit, pwede ka namang magkaroon ng mga ordinances na para at least natutugunan na-address na yung mga issues na na-i-raise, kunwari, whether it's usapin ng discrimination. Yun. Pero yun nga, ang nakikita namin, importante talaga yung implementation at kung sino yung hahawak ng mga kaso, alam ba nila, naintindihan ba nila kung paano i-implement din yung role nila na dapat gawin. So yun. Not ng police station may women's desk na. Or kasi yun ang di ba yun ang isang issue kung bakit minsan ay lumapit supposedly meron. Hindi lang naman kasi yun ang issue kung bakit ayaw lumapit. Kasi minsan, yung mga may cases na kababaihan, lalo na kung violence, ayaw lumapit. Maraming Number one, pwedeng may usapin ng stigma. Baka ayaw din, o baka nahiya din sila na i-share yung kanilang experience kasi sabihin sa amin na lang to, yung ganun. Or madadamay pa yung pamilya ko. Number two, ayaw lumapit sa pulis kasi minsan, may nare-traumatize ba? Because you have to recount the story, yung gano'n. Tapos yung iba, number three, hindi gender sensitive yung nag-i-interview sa kanila. Ang sasabihin pa ay kasalanan mo naman pala. Ba't ka nagsuot ng ganyan? Ba't mo to ginawa? Diba? Ikaw pa na yung naging biktima. So, added na stress na naman yun. May nabasa ko yung profile ni Tina. You're also a digital security trainer. Can you expound more? Ano ba yung ginagawa mo for Nakipagbakbakan. Sige. Hindi ako nakikipagbakbakan as a troll. Pero we really wanted to make sure na yung technology na meron tayo ngayon, kung nagpo-provide siya ng magandang benefit, dapat kinakapacitate din natin yung mga individuals, especially the
women and young girls to protect themselves even in an online environment. Okay. So yung way of digital security namin, hindi kami yung mga white hacker or Oh, hacker in that yun. sense. No? Yep. Talagang tinuturuan lang namin sila on how to be more aware of kung ano yung mga red flag, Okay. ano yung mga precautionary measures, ano ba yung mga settings na dapat nilang binibisita to protect themselves, to value their privacy even in a online world, yung mas ganon. Strategies. Mas strategic Oo. yung ano namin. And hindi siya rin usapin ng binary na it's 1 and 0. So, binibigyan din namin siya ng lente na pagiging ng gender. Kasi hindi naman lahat ay applicable for some. Pero we always say na kayo pa rin ang magde-decide kung anong klaseng settings or security measures ang kailangan mo. Kasi at the end of the day, it's your it's your decision, not us. So we're just providing you options. So mas ganun namin siya tinitingnan. Tapos sa community, alam din naman natin as tech people kayo, hindi lahat ay nakakaintindi kung ano yung paano maglaro ang isang teknolohiya. Correct. So si FMA kami, tinatranslate namin in layperson language kung paano tumakbo ang isang internet sa pamamagitan ng okay. mga diagram, yung mga objects, yung Correct. ganon. So, para mas aware sila na kapag pala nagpadala ako ng email or ng picture sa ganito, marami siyang dadaanan. Pwedeng may mga loopholes na pwedeng may So, mas ganon namin siya tinitingnan. Para din, at some point, pag humawak sila ng bagong digital device, aware na sila. Kasi Ano ang ba tingin, dapat yung pinaka-dapat na gawin nila? I mean, pinaka-concern na they should look out for? yung sa amin, lagi namin sinasabi, yung very classic, yung click before you think. Think before you click. Oo. Yun talaga yung pinaka-mantra. Kasi whatever you post online, kahit i-delete mo yan, somebody can already see it eh. Nakapag-screen cap na at nag-aantay lang siya talaga ng magandang pagkakataon to spread it. No? So may ganon. Tapos pangalawa, syempre, yung hindi paglalathala o pagpapublish ng mga private or personal Yeah. info, that can be easily used against you. So, lagi namin sinasabi na madaling i-track or i-search ang isang tao because of their full name, yung date of birth, 'di ba? Alam namin kung kailan magse-celebrate si Sir Jean, 'di ba? Or si Sir Tito kung kailan ang anniversary. So, yung mga ganun, those are the links kasi na pwedeng mag-ugnay doon sa pwedeng ginagamit nila as password, 'di ba? So, But it need not be that technical. Natatakot kasi yung mga tao pag sinabi mo technical, ay wala akong alam dyan. Yes, yun. Pero yung basic lang ang sinasabi namin. Just have yung basic digital hygiene mo, gawin mo, Yes. passwords, di ba? Yung familiar naman tayo dyan. And yet, tagal-tagal na, nahahack pa rin yung mga passwords. Lahat naman kasi Yung may ganon. phone na ngayon eh. So, Oo, lahat meron yun na. yung basic Oo. eh. Lahat, everyone has Basic, a phone. meron ka, ano nga bang ginagawa? Naalala ko lang, kunwari, meron kami sa mga communities, hindi sila marunong mag-open ng account nila on Right. Facebook, for Oh. instance. Yung ganyan, papatulong sa iba. Correct. So, sino may hawak ng password? Di, yung mga ganyan, simple. Even Even sa mga fintech, kunwari, nagpapadala ng pera, ang dami din doon na, medyo naloloko, yung ganyan. Some of them are, yung mga nanay, ganyan. So, kailangan din sila na maturuan. Yung basic lang, para maprotektahan din yung sarili nila. We're not saying na dapat sila palagi. Meron din namang papel yung estado para matulungan sila. Pero, maganda rin yung may kaalaman ka. Tsaka din po yung konsepto ng security. May ano din yan eh. May factor din siya na ang security ay dapat role ng kalalakihan. So, nakita din namin yan sa aspeto nung kami ay nagbibigay ng basic computer literacy training sa isang community. So, when they opened, parang nag-unbox kami ng isang laptop. So, kahit yung pag-scratch lang ng plastic, takot sila. So, sa ganong sense, kasi baka daw masira. Bakit kaya? So, yung sisi, kasi Saan ang gagaling yung yun? know-how. Oo. Na- Na parang pag babae ka, wala kang dapat hindi ka techie, technology. Kasi o ang techie. pagtingin nila, ang isa sa mga yung anecdote kung tatawagin namin, nag-strict talaga sa akin yung sinabi ng isang nanay. Kasi ma'am, kapag ang nanay, sabi niya, ang babae, pinabayaan mo ang pamilya mo sa loob ng bahay. Sa'yo ang sisi. So yung kind of kaligtasan, yung security ng bahay mo, Correct. sa'yo naka-angkor. Pero kapag pag nirelate namin yung sa digital, pag nasira po yan, kasalanan ko.
So may blame sa Okay. sarili nila. May ganun silang connect. Kaya takot silang humawak ng mga ganyang devices. Pero I think it also can be rooted dun sa patriarchy. Kasi sa atin ang paniwala na kunwari may bias tayo sa trabaho. Pag lalaki ka, lahat ng engineering, math, lahat ng sciences, lalaki, babae, mag-teacher ka. Yung role role, ka. makikita mo kung ano yung mga roles, pati dun sa mga, hindi ko kaya yan kasi babae ako. So yung notion na gano'n, siguro dapat na i-dismantle natin. Kaya din naman ng mga kababaihan. Ang dami actually, if you look at the history of technology, di ba? Ang madami namang Especially kababaihan. now, 2026 na, dapat wala tayong ganun mindset, di ba? Okay, magbabalik po ang Tech Sabado after a few reminders. Ako po si Cristina Lopez mula sa Foundation for Media Alternatives. I-follow, i-like at i-subscribe ang Tech Sabado. Okay, we're back again dito sa Tech Sabado and we continue our discussion on while celebrating Women's Month this March. So, actually may question ako, no? Balik tayo dun sa mga yung women and children. Kasi ano rin ako din sa mga children, especially sa social media. Oh, yeah. There's a proposal, may proposal kasi, which is already happening in countries like Australia and others, na i-limit yung may age limit. Makakatulong ba to sa tingin nyo? Sa paggamit ng... Oo. Like for example, sa Australia yata, 16, 16. dalawa. Oo. And Malaysia is already looking at it. Yep. And Indonesia. 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 And ngayon, itong legislators sa Philippines is also mulling the same idea. For 13 years old yata. 13. 13. Anong nyo rito? Anong Position. Kami position? sa FMA, ang kakatapos lang staff meeting sabi namin, kailangan nating pag-usapan ito. Yung usapin ng age verification din to, di ba? Tapos yung paglilimit ng kung ilang taon ba. Ngayon, kasi usapin din ito ng freedom of expression. Usapin din ito ng yung freedom of access. Oo. So yung ganon, do you limit them just because they're young? They will always find a way to get online pa rin naman They can be anonymous, they can use VPN. Yung mga ganon, ang daming napaka-tech savvy ng mga bata. Tapos titingnan mo rin siguro yung role ng Estado. Paano mo sila nililimit? May iba ka bang ipapalit para dito? Kasi may limit mo sila dito sa aspeto nito. Ang dami mo kasing mamimiss din when you are offline. Nakita na namin yan nung kunwari may mga internet jamming. Kahit sandali lang yan nangyayari, ang dami kasing namimiss mo na opportunities, whether financial or otherwise. So, sa kabataan, ngayon pa naman, gamit na gamit din nila yung digital space, internet, para sa schooling, etc. So, well, hindi pa namin masyado makita, hindi pa namin masyadong dinidiscuss with FMA, but we're looking at it already, kung paano yung magiging response namin dun sa usapin ito. Of course, may palagi naman yang on the one hand ay maganda siya, on the other hand, meron mga karapatan na i-deny mo dun sa So, balancing palagi din yan. Kasi dun sa mga bansang nag-implement, for example, sa Australia. So, they have metrics and then sinusukat nila kung ano yung magiging effect of, since recently lang in-implement. Kailangan kasi doon makita kung talagang nagkaroon ng Effective bagsak pa. ng incidences and so on and so forth. Pero yung limit is only social media. Oh, yes. Access to the internet is still allowed. Di ba? Baka kailangan din is makita din muna natin siguro anong effect nito sa Australia. Maganda ba? Pwede ba? Is that something na pwede nating gayahin? Tapos, pag sino ba yung magmo-monitor nito? Okay. Oo. Paano nila i-monitor? Kasi baka mamaya pumunta sila sa mas illegal na way. Right. Yes. Kasi nga magtatago sila. Yun ang At ayaw din naman nating mangyari yun. Yes. Mas magiging sila vulnerable in that sense. Kasi remember, the cyber criminals are also using that way. That's true. Yes. So, ayaw din naman natin maging ganun yung mga kabataan. Feeling ko ganun din problema sa women healthcare. Pag nagbabawal mo to, gagawa ng paraan, baka mas illegal pa yung pupuntahan niya, di ba? Oo. Right. Anong tingin niyo dun sa ngayon because in America, it's really a little different. And yung mga words tulad na DEI, woke, yung mga words na ganyan na ginagamit,
to a vulnerable actually hindi lang vulnerable community, to the general community, specifically targeting The you know, minorities. the Minorities. minorities and immigrants and the LGBTQ. And what do you feel about that? Kasi parang nangyari na rin sa atin yan in the previous administration. Have we survived that? Have we Pag-aggressive talaga yung thinking ng isang gobyerno. Oo, talaga. ganun Hindi diba? progressive. Oo, nung nakaraang administration, for instance, talagang yung, kung ano yung gains na meron na, Mhm. especially the women's movement, Yep. talagang napaatras ulit eh. Parang, Pag-regress eh, no? tapos na kami dito, bakit ayan na naman, So, di ba? We are trying to be, yung equality, we're trying to achieve that eh. Hindi pa nga siya talagang, di ba pag tiningin mo sa gender equality index, hindi pa talaga. May kulang pa. And yet, pag nagkaroon ka ng isang leader na iba yung pag-iisip, so, yung pagtingin nila na sa kababaihan lalo na, nababago. And then, if you're a leader kasi, lalo na kung presidente ka, role model ka, di ba? Ikaw yung susundan. So, mahirap talaga pag meron kang mga leaders na gano'n ang pag-iisip. Okay, lalo na yan, malakas na malakas sa social media space. Yes. Diba? Iba din talaga yung yung social media natin eh. Ang bilis. Tapos ang dami niyang nai-influence, no? Mhm. And that's very difficult to counter. Yes. And with the emerging technology like AI, 'di ba? Mas nagiging mahirap pa eh. And it's difficult for us to catch up also. Correct. Mm-mm. Actually, magandang issue yung yung AI at saka yung deepfakes. Kasi pag tinignan mo, Tito Jing, attorney, yung laganap na lumalabas sa deepfakes, usually usually it's like a woman, di ba? Laging ganun laging parang pang-attract ng tapos yun yung lumalabas at nagagamit, gumagamit ng mukha ng ibang tao, tapos nilalagyan ng katawan or whatever, di ba? And how ready are we? I mean, from your side, how ready are we? Napag-usapan nyo na rin ba ito sa Oo. mga deepfakes? And, I'm Yes, sure, oo. gamit na gamit na yan around the world. Oo. Pero dito, I'm sure meron na rin yan. Oo, meron na. Oh, yes. Meron na ako Oo. nakikita mga evidence. Doon sa mapping namin, I think we have encountered cases ng mga Totoo, paggamit oo. ng deepfakes. Siguro mga 2 years ago or 3 years ago, we already identified at least one case. So, well, hindi ko alam kung aware din kayo doon. So, it's another celebrity na na-involved. So, I think, syempre, yeah. din siya, parang she was also shocked. Correct. Diba na nandoon siya sa ganong pagkakataon. Yep. Pero prior to that naman, nangyayari na siya. Nagkaroon lang talaga ng pangalan na deepfake or shadow deepfake Oo, yeah. whatsoever. Pero nangyayari na siya even Even before. before. Oh, yeah. Like, when I was in high school, meron naman mga Correct. software tools sa Microsoft, let's say, di ba? Putulin ko lang yung ulo ko, patong ko sa Patong, yeah. Di ba? It's an alteration. Pero ngayon, mas naging siya, sophisticated. sophisticated. Tapos, yun nga, ang hirap din mag-discern for someone na nakakita ng ganun kung ito ba ay totoo o hindi. Yes. oo. Kasi mas, nagiging mas, iba na yung kind of technology na meron doon sa isang platform na yun, compare as before. So, malaking factor talaga siya. At isang malaking, din yun, backlash din for women's movement kasi pwedeng gamitin yun against you. Diba? Like, for instance, sa darating na election, pwedeng ma-maximize, ma-utilize yung ganong klaseng platform or tools. Tina and Liza, how is the reporting of gender-based online violence? Kasi pwede kasing sa online, sinasabi mga threats, mga violence, pero pag inano mo you ask them to file an actual case, minsan, takot din sila, o kaya nagbabagong isip, just like yung, for example, yung mga wives na hindi tinutuloy yung sa mga husbands nila. Correct. Do you have parang how prevalent is that? Or do they translate into actual reporting? May mga pagkakataon po, no? So, lagi naming, sa mga case na pumapasok sa amin, especially yung mga nagre-reach out talaga, may mga ginawa naman na silang actions. So, ang first entry nila palagi is, syempre,
pumunta sa law enforcement agency. So, meron tayong PNP Anti-Cybercrime Group or yung NBI Cybercrime Division. So, may mga steps din naman sila. May mga protocol kung ano yung mga dapat isubmit na mga requirements. Pero, nangyayari kasi sa karanasan nila, at syempre, nung pag may sinasamahan kami, talagang may mga factor na, may mga questions actually na nakaka-disregard din para doon sa isang survivor na ituloy. Kasi limbawa yung mga frame ng question na nakita ba ng dalawang mata mo na itong si Jean ang pumindot ng enter para sabihin mo na siya yung perpetrator mo. 'Di ba? How authentic itong mga files na sinabit mo sa akin. So minsan doon pa lang na ano na yung mga survivors natin. But how do we correct that? Is that tama. How do we Pero pag ganun kasi sometimes we call them out. Mm. May mga spaces naman for them to Ah, call out okay. the wrongdoings, the wrong practices. Support Para is din- really important, no? Parang Oo. the support from Kasi di ba, like, I'm aware that, for example, in a police investigation, kasama lahat yan sa Oo. usapan na yan I'm a data privacy officer of a security agency. So, nung nag-attend ako minsan ng training, yung mga questions, taas ako ng taas ng kamay, bakit ganyan kayo magtanong? And bakit ganyan? Then they said, because it is either may legal constraint or legal construct. Either way, na dapat ganun yung question nila. Di ba? But, so, sabi nga ni Tito Jing, suporta, how will we make sure that the line of questioning isn't like that? Hindi siya, Ako, based on my experience dun sa isang... bilang data security Oo. officer. Ang lagi namin ginagawa before we refer them to Okay. the law enforcement or wherever, no? Ang lagi namin sinasabi sa mga survivors, kailangan mong sagutin yung 5 katanungan. Okay. So, it's paano, saan, bakit. So, para pag tinanong ka, structured yung tanong mo, walang Okay. paligoy-ligoy. Okay. At kung very offensive yung mga remarks or mga questions sa'yo, Yung pwede mong follow-up. pwede mong sagutin na you are guided with this kind of Okay. document. That's one. Pangalawa, pag hindi ka comfortable, halimbawa ang law enforcement authority sa harapan mo ay lalaki, you can also request a Yes, female yes, officer. tama. That's one. Correct. Kasi tatandaan po natin, ang mga survivors ay kadalasan kababaihan. At ang mga perpetrator pasintabi ay mga kalalakihan. So yung level of trust nila when they go for that kind of service or assistance, medyo tagilid, may trust issue sila. May trust issues So they kagad. would rather to ask someone na comfortable silang kausap. So for the female officer naman, syempre, be mindful lang na dapat sensitive din tayo sa pagtatanong. Tama. Oo. Kahit Ayun. na babae ka Kahit kasi, babae. minsan kung hindi ka Naka-encounter trained kasi naman, kami. you have to be gender sensitive. And to add, siguro ang kailangan lang, if you're the victim survivor, maganda rin na may kasama ka, hindi mag-isa ka, Correct. na para may Right. magsusupport sa'yo. Kasi baka biglang mag-breakdown yan or may kailangan, at least merong aalalay sa Right. Yes. Tsaka sa cases natin, di ba, pag may mga lumalapit sa amin, minsan natataka kami bakit wala silang kasamang family members. Oh, okay. Sometimes, Kasi mag-isa lang Yes. talaga sila on their own. So, parang kami, asan yung support system mo? Yes, that's So, very important. Importante yon. So, kaya kami, even wala doon sa mandate namin na samahan sila, magbigay ng extra mile effort, minsan hindi naman sa napipilitan, pero bound by the duties na Yeah. lang din Correct. As part of the accountability din na tulungan sila. Tapos, syempre, pag kinausap sila, maraming sasabihin yung mga kausap. So, hindi mapaprocess agad. At least, may pwedeng mag-witness. Ba? And then, at the end of the day, pwede niya explain in a nice way na ito yung napag-usapan natin. So, importante yun. Hirap din kasi minsan, especially for Filipino families, complicit sila eh. Yeah. Di ba? Correct. Ayaw nilang, Totoo. wag na pa, sila pa yung, no? Magsasabi sa'yo Oo, na, na huwag mo na ituloy, ganun din eh. tatagal lang yan, magiging Oo. ganito. Nakakahiya. Yes, oo. Tsaka, iniisip din nila yung security din nila. Sa bagay, totoo. Well, Oo. in addition to that, hindi naman kasi ganun kadali din mag-file ng kaso. Mm. May costs Oo, involved, yes, number oo. 1. Number 2, tumatagal. Oo, Lalo na grabe. dito sa Pilipinas, minsan mag-file ka ng case ilang taon bago matapos ang isang kaso, Yes. di ba? Oo. Kaya minsan nagba-back out na lang sila. Justice delayed. Yes. Justice Totoo. denied talaga. Halimbawa, yung isang kaso din na encounter ko. So, they reach out to us. So,
nag-file kami sa NBI. Sa tagal ng proseso, it's supposed to be an entrapment operation. Pero may open opportunity sa kanya sa abroad eh. Tapos ongoing yung case. So she has to decide, Oo, di ba? syempre. So, I would rather natanggap ko yung job opportunity Yeah. kesa dito sa entrapment operation na antayin ko kung kailan susulpot yung perpetrator ko o Oo nga. hindi. So, she Ang has to hirap, no? decide na mag-move on. So, she's doing well right now. I'd like to ask about the effect of gender-based online violence. Kasi under the cybercrime law, if a crime is committed through the use of ICT, ang penalty is 1 degree higher. Oh. So, I'd like to ask kung yung yung effect ba ng online-based gender violence is more severe on the women and children na based on your experience. Kumpara dun sa kunya, for example, not using not online based, Not ICT. not ICT based. Yung trauma. Hindi naman kasi pare-pareho yan eh. Ang bawat kaso magkakaiba yan. So pwedeng yung sa physical space ay grabe na pwede siyang ma-ospital, nabalian siya ng buto, pwede niya ikamatay. In the same way na iba din yung experience ng harm sa online space. Kaya lang naman yung sa online space lang kasi, na-amplify pa siya eh. If it happens online. Kunwari, naipakita yung it's an intimate image that was shared, no? Hindi lang between you and the perpetrator, but kakalat siya, pwede siyang kumalat, hindi lang sa community ninyo, but with just one click, di ba? Kalat na siya. So, ang bilis din mag-judge ng mga tao, yung sa mga comment section lang, so nandun. And then, tapos pag nandyan na siya sa digital space, mahirap na siyang alisin kasi, di ba? Kahit sabihin mong, tinake down ko na to. Digital Oo, footprint, no? Digital footprint mo, Forever. nandun na. Forever siya. Oo. So, yung mga ganun, kaya siguro, mas matindi din, mas malaki din yung kaya 1 degree higher because of the reach also. All that, no? Mga bata naman. Dun sa same na usapin, yung mga cases na na-encounter nyo, na involved, meron ako alam a few na involved the school teacher and, di ba? So, it's a totally different, di ba? Kasi mas mahaba yung lifetime na bubuhayin nilang buhat-buhat yung trauma na yun eh. So, can you tell us of like an example, 1 or 2 cases na gano'n and mga resolutions or mga support na binigay ninyo? Sa atin, pas pagbata, kasi iba yung treatment. So, okay. at some point, may natatanggap kami, pero yung kind of expertise kasi hindi yun yung namin. Mas So, tinitingnan mas iba namin kasi ang yung women. Oo, mas iba kasi yung Adults. pagbigay ng psychosocial service sa mga bata. Iba din kasi yung kind of trauma nila. Correct. Diba? Hindi naman namin sinasabi na ay, pareho sila ng pinagdaanan nangyari online. Pero kasi yung trauma talaga, iba din yan. So, they have their own process to heal doon, no? Tapos, pangalawa, syempre, it's a community effort din pag bata ang pinag-uusapan. And as mentioned kanina ni Sir Melvin, nangunguna nga ang Pilipinas, di ba? So, top producer tayo actually. So, may mga batas talaga, like yung anti-OSAEC, and then the CSAM, yung content, material, child material, abuse and exploitation materials. So, yun, nilagak yung polisiyang iyon to protect our children in online spaces. So, may special, I would say special law for them. Parang So, governments, on the part of the government, is the government equipped or ready or willing? Yeah, by your experience. O no? ano ba yung ginagawa nila in case kunya for example may complaint about online gender-based harassment or violations? Well, nasa batas naman yan eh, that they're supposed to respond. Meron kang kung anti-VAUSI, nandyan yung barangay VAUSI desk desk. naman, no? May VAUSI desk doon. Kung cases involving the digital space, so nandyan ang PNP, ACG. Nakalagay kunwari sa Safe Spaces Act, pag ito ay kaso ng gender-based online sexual harassment, specific doon, PNP, ACG ang sinasabi. So meron naman
din nakalagay sa batas. Kaya hindi ba, mas ano pa siguro, paigtingin natin yung pagtulong sa sa mga nabibiktima na meron namang mga ways. Hindi ko lang alam kung kaya hindi lang ako nag-agree na kunwari basta ang isang platform ay pinasara mo, ay makakatulong na ba siya? Yung ganon. Parang, I don't believe in that. Okay. So, yung parati sinasabi mo, attorney, certainty of punishment. Not the severity. Oo. Yung certainty talagang yun dapat din importante pagdating sa batas. Anyway, babalik po ang Tech Sabado after a few minutes. Mamaya yung call to action naman ang pag-usapan natin. Ito po si Lisa Garcia ng Foundation for Media Alternatives. Please like, share, and subscribe sa Tech Sabado. Ako po si Cristina Lopez mula sa Foundation for Media Alternatives. I-follow, i-like at i-subscribe ang Tech Sabado. Okay, we're back again sa Tech Sabado, last 15 minutes. Ngayon, pag-usapan natin call to action. At saka, ano ba ginagawa ng ahensya na talagang supervise ng ICT dito sa Pilipinas? Meron tayong DICT at regarding- CICC, di ba? Supposedly. Attorney, Kasama na sige. rin dyan yung DSWD. DSW. Of course, Di ba? yes. Pero doon sa tech space kasi. CICC, 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 sila nagbabantay ng mga ano yan. cybercrime. Cybercrime. Coordinating Council. Ang alam ko, they've been coordinating with the telcos as well regarding Yes. cutting access ng mga pedophiles. Yung mga websites, so, di ba? I think Mga they've links. taken down a number of Billions na nga links. Billions of links na nga. Porn, di ba? ng porn. laging ano yan eh. Laging nire-report ng PLDT, ng Globe, So that ng aside, Converge. Oh. Pero on the part of the DICT, I'm not really familiar with Although meron din yata kasi meron din yata silang tie-up with Meta. Facebook. Yeah, I think recently they came up with an agreement sa Meta for the protection of children para ma-take down din yung mga deepfakes, yung ganyan. But let's see to what extent yung magiging agreement nila, paano siyang mai-implement. Tapos ang dami din kasi ng DICT. Take down natin si Grok, take down natin Signal kasi nagagamit yan. For spoofing. For spoofing, si Telegram, yung mga ganyan. But is that really the way? Pag tinake down mo yun, parang you're also limiting yung freedom of expression ng mga tao eh. At yun ba ang talagang sagot dun sa solution, issue, no? Yes. And not to mention, itong mga platforms na to, yung binanggit ni Ms. Lisa kanina, is also a lifeline for the Others, survivors. Kasi kung wala yes. silang other Okay. way around na pupuntahan, ito may alternative. Diba? So, halimbawa, ako, victim survivor ako ng technology facilitator dyan, and ayoko ma-identify. Meron akong space or platform na pwedeng gamitin to report or to share my experience. Pero kung may ganitong polisiya, parang, diba, we're cutting all the lines na lang pagdating That's doon so true, yes. kanya. Tama nga. So, sana yung mga ganitong klaseng government agency ay May pagka-tunnel vision kasi minsan yung ibang government hindi officials naman natin natin, sinasabi na pero sana mag-consult din. Oo. Yes. Mag-consult, hindi para lang maging famous or gumaya tayo in other countries na may mga evidence-based din naman. So, what solutions do you think? Kasi kung call to action na tayong last 15 minutes, anong gusto natin gawin? Mangyari. Daming nakikinig Mga sa ating wishlist ng programmers ng and, foundation para diba? to expand the health. On both the digital and the real spaces. Wishlist. Sige, siguro batuhan na lang tayo. Batuhan Sige, tayo yan. wishlist. Sige. Pag may nakikinig dyan. Sabihin namin kung hindi kaya. Ganun po ba? Sige. Number 1, siguro may mga batas tayo. Yung proper and efficient implementation ng mga batas. Importante yun. Enforcement. Enforcement Yes. talaga yan. Enforcement. Certainty of punishment. Yes. Oo. Okay. Number 2 is yung sana gender sensitive din. Kunwari yung kung ikaw ang tutugon sa usapin ng violence against women. May mga training yan eh. Correct. Kaya lang minsan nangyayari, masyado nang na-train yung police, na-promote na siya. Papalitan na naman ng bago, training na naman, yung mga ganyan. So, Okay. yun, that's number 2.
Sige, add ka, Tina. Number 3, hindi, importante sa amin, especially for the tech development, no, as a voice ng mga community na ginagalawan namin, nakakausap namin, lagi nilang sinasabi na sana naku-consult din kami. Yes. Oh, Kasi user okay. din naman kami nitong Correct, mga correct. existing technology na to. So, mahalaga na nai-incorporate yung kanilang mga karanasan, 'di ba? True. Doon sa pag-develop ng mga apps. Kasi at the end of the Or day, even sa pagpapasa ng batas. pagpapasa ng batas. Correct. So, halimbawa, minsan pag may tinitingnan kami, very basic lang yan. Titingnan lang namin yung mga policy, kunwari. Meron bang salitang woman, gender, girl. Minsan wala yung mga ganong words. So, ibig sabihin, may hindi naisamang mga grupo or communities. Kung sa safety by design naman, syempre, wag naman puro technical din yung solusyon. So, minsan, samahan din naman natin ng mga other mechanisms. Kasi yun yung hinahanap minsan ng mga tao na hindi namin alam paano mag-report. Diba? So, halimbawa, doon sa mga websites, usong-uso tsaka yung mga app, hindi alam kapag may nangyaring ganito, ang tagal bago ma-navigate kung saan nahanapin yung reporting mechanism. So, mas padaliin natin yung buhay ng mga users. Kasi yun nga, importante yung consultations. Tapos, pang-apat na. Diba? Yung pang-apat naman, importante din para sa mga community, sa mga individuals na kung ang teknolohiya ay dinevelop for our development growth, dapat alam din natin siya. So, aralin din natin kung paano maglaro ang isang technology para kung may mangyari man, alam natin kung paano din gagamitin ito to take control this technology. Kung ginamit siya to harm you, pwede din natin siyang gamitin to defend ourselves, di ba? To empower you. To empower you. So, strategic lang din yung pagtingin din natin pagdating doon sa technology. Oo. At siguro, Panglima. hindi, oo. Well, Pag meron silang mga cases of tech-related gender-based violence, pwede din silang mag-reach out sa FMA. oo. Sa ano yung natin? Yung So last year platform? kasi, in time of Mental Health Month, na-realize namin, ay bakit namin pumapasok ng mga reports? So, syempre, ilan lang din naman sa FMA yung trained to handle these cases. So, nag-set up kami ng email helpline. So, it's a Monday to Friday service, 8 to 5. So, syempre, doon, pwede silang mag-email doon kung sakaling gusto nilang Baka mag-seek yung ng email advice. address, So, if you can provide that. the email address is tfgbv.helpline@proton.me. So, siguro i-ano na lang, i-flash na yes. lang natin later, no? So, yun, kami yung sasagot doon, pero we will make sure that all the information na pinapasa nyo sa amin will be always treated as confidential Confidential, of and course. sensitive. Yeah. So, pag sinabing sensitive, hindi lang dahil concerned kami, pero trauma-informed din yung pagsagot din namin para hindi nare-victimize o nare-retrauma yung aming mga senders kung meron man. Wala naman pala kahirap-hirap yung wishlist nyo eh. Kaya naman pala yan eh. Yun naman pala, di diba? dapat, no? Madali na Masaya. yan eh. Oo. Oo, ano Calling. lang natin, tayo lang natin yung mga Implementors. implementors, mga legislators, mga Enforce. kikinig sa atin. Napakadali po ng wishlist ng mga... Siguro, may dagdag ko lang, no? Siguro sa mga schools and educational institution, ituro na rin yung Yes. gender-based That's so true, technology, yes. technology-enabled Oo. violence na okay, if you do this, there's a consequence. Ah. 'Di ba? Kung at nangyari sa ito yung pwede mong gawin. Correct. 'Di ba? Para maturuan sila. Lalo na yung mga bata. Yeah. Oo. Tsaka laging may mga lumalapit sa amin, di ba, yung mga college students. So Oo. sadly, senior high school, ganyan. Actually, so, dati kasi meron namang media and information literacy, di ba, Yes, MIL. yes. Inalis yata siya. So, pwede naman maging parte yun nun eh. Tapos, wait, may nakalimutan ako. Sige, go. Isa pa, siguro yung mga tech companies, kasi yung mga platforms nila sa social media, sa kanila lumalabas to eh. Baka kailangan naman maging mas efficient, tugunan nila kung ano yung mga issues na lumalabas sa kanila na ginagamit kasi yung platform nila to Correct. perpetrate violence against women. So, meron din silang role na dapat gampanan. Tsaka dapat meron silang helpline within Yes, the group. Kasi kukuha ka lang ng suportan. right. Yes. Totoo po yan. Kailangan i-build up natin yan. Just like any technology can be a double-edged. Oh, yeah. Yes. Oo. So, pwede rin natin siyang, although meron siyang yung negative side na pwedeng gamitin sa
gender-based violence, yung technology na yun, pwede mo rin gamitin para matugunan yung mga mga problema. Mga problema. Oh. Sabi nga ni Challenge. Tina kanina, to empower. Empower, yes. Tsaka di ba yun naman yung gist, kaya nga may technology Oo. is for you to grow, Dapat to yan para makatulong develop. sa atin, hindi Pero hindi yun naman makakasa talaga atin. ang kaibahan. Progressive. Kasi Progressive. marami kasing ibang tao, aggressive mag-isip mindset nila. Kaya nga tayo kailangan, talagang ako, progressive talaga dapat lahat ng anak. Move forward. Tsaka ako, yung si Bong Suntay is a lawyer. Si Topacio. Topacio is a lawyer. There's another guy, Mark Tolentino. Ano to Duterte lawyer to They were amplifying online yung nangyari kay Correct. kay Ann Curtis, no? These guys should be disbarred itong mga taong to na I think meron namang mga May measures na measures, ginawa oh. yung ibang grupo to sa disbarment, may mga final na rin sa before the IBP. as a lawyer, dapat meron silang higher responsibilities. True. Right, Di ba? right. They are officers of the court. Pambihira, Yes. di ba? Ayan. If they can't help it, they can be whatever they want. But just as long as they don't put it in public. Sa kanila, keep it to themselves. Yung mga ganyang mga imagination. Wala masama mag-imagine kayo, basta wag nyo lang ilabas sa public. Yun lang yun. Dahil siyempre, yun na nga, may inano kayo. Destructive and exploitative behavior. Nanay mo, babae, kapatid yes. mo. Totoo yan, totoo yan. Well, in that sense, no, sa banggit mo, nanay mo, anak mo, di ba? So, kung ano yung ginawa mo kay Ann Curtis, bumalik sa'yo eh. Yun na yun. Tinarget ang Flip it. asawa mo, ang Correct. mga anak mong babae. Yes. So, ayaw naman natin dumating sa ganung punto. Totoo, na, yun na nga ayaw natin na gano'n So, Ang nangyayari tuloy, naglalabo-labo tuloy tayo. right. Di ba? So, So, sana ayan. it's a learning, no, for Yes, everyone. I hope it's a learning experience not only for him but for everyone, lalo na sa mga tao na sa social media. Okay, nagtatapos na naman po ang isang oras ng Tech Sabado. Napaka-enlightening tong conversation natin with two progressive women. Saktong-sakto po for the month of March. Muna nga. Okay, thank you, Ms. Lisa Garcia, the Executive Director of Foundation for Media Alternatives, FMA, as well as si Tina Lopez, the Digital Security Digital Security And Officer. Program officer po. Sa Oh. Gen. Officer. Ayan. Maraming salamat Maraming sa inyo. salamat sa inyong dalawa. And happy Women's Women's Month. Month. Thank you dalawa. Thank you. And to all the women, especially to my Yes. wife and to my mother and my sisters. And to our allies as well. Yes. Yes. Okay, maraming salamat po. Magpapaalam na po ang Tech Sabado. Umpisa na natin sa inyong dalawa. Okay, magandang gabi po ulit at thank you sa ating mga guests and to our venue sponsor, Quad, here at the Asian Century Center in BGC and Limang Siglo led by J.R. Contreras and his angels. Dito Trips, ko naman. Sige po, magandang gabi po. Maraming salamat po to join in your joining our conversation tonight. Tandaan po natin, now international, we should make Women's Month every month. Nice. So, magandang gabi po, Raymond Tribdino of the Manila Times and Clean Technica. Today is Saturday. My story is about Susan Solomon, the young woman who's age now, the young woman who discovered the ozone layer, the hole in the ozone layer. Wow. Okay, Jean Garcia po ng techsabado.com and of course, The Manila Times. Bukas po, Sunday Business and IT sa The Manila Times. Magandang gabi po sa inyo lahat and hopefully na-enlighten din kayo sa usapan na to. Happy Women's Month to everyone. Pati mga kalalakihan. Hi, this is Jean Garcia of techsabado.com and of course, The Manila Times. Like, share, and subscribe our social media assets on Facebook and YouTube. Raymond Tribdino of the Manila Times and CleanTechnica.com. Like, follow, subscribe Tech Sabado on YouTube and Facebook. Hello, I'm Melvin Kalimag of newsbites.ph. Please like, subscribe, and share Tech Sabado on Facebook and YouTube.